Good morning, Canada! Of course, mabuhay Pilipinas at sa lahat ng ating mga kababayan anywhere in the world na naabot po ng ating programang Datol Order. Well, ito po yung kaibigan mo, Datol. At syempre po ay, syempre, bago pa lang ang ating YouTube channel at tayo po yung nagpapasalamat muli sa lahat ng ating mga frontliners, mga health workers na hadyang pa rin po't patuloy na nakikipaglaban sa di nakikitang kaaway para po sa ating lahat. Well, ngayon po ay umpisa ng ating madalasang pagbabalitaan at pagbibigay ng opinion na kung anik-anik pang pag-uusapan natin dito. At syempre, napanood ko po yung balitaktakan ng isa sa kinikilalang pinakasikat na Pilipino sa buong mundo. Hindi ba? Dalawa silang sikat ngayon eh. Of course, I'm talking about Manny Pacquiao. Of course, 8-time world champion ng boxing yan. Nag-iisa yan sa buong mundo sa larangan ng boxing. At syempre, ang ating Pangulo, President Rodrigo Duterte. Nako, magkasama sa partido. Nagulat nga ako eh. Kanina, sumagot na po ang Malacanang. Sabi nga na naman ng Malacanang, ni Presidente Duterte, hindi pa naman tayo nangungampanya. Hindi pa tayo na Sinabi ka, naman na sabi ni Pacquiao, wag muna tayong mangampanya for 2022 presidential election at unahin natin ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan at nagugutom. Anak ng dragon lahat ng mga inang politiko nangangampanya na. Tapatan tayo, sinasabi lang hindi nangangampanya, kabi-kabila kung saan nagpupunta itong mga ginagalang at nire-respeto ng mga politiko. Of course, ang dami nga naglalabasan nanguna na nga si Presidente Duterte. Don't get me wrong yung mga DDS supporter din po ako ni Presidente Duterte. At kinampanya ko yun noong 2016 nung manalo siyang Pangulo. Dahil dami kong kaibigan sa kanyang grupo na yun. Pinangungunahan nga itong aking kaibigan, dating Agriculture Secretary, ngayon Secretary naman ng Mindanao. Program yata ng Pangulo yun. Manny Piñol. Yan ang gusto kong tumakbong presidente. Well, sinabi kasi ng Pangulong Duterte, itong si Bongo, Senator Bongo, yung kanyang napakatagal niyang alalay na ngayon senador na, buhat pa nung mayor, kasama na ni Duterte. Gusto raw maging presidente. That was a cue. Cue na yun ng ating Pangulo na, okay, start of the campaign season, although October pa ang filing ng candidacy para sa mga tatakbong Pangulo, Vice President, mga senador. Nagbigay pa nga si Presidente ng mga ini-endorse niyang mga cabinet member para maging senador. Kung hindi pa mamumulitiko yun, ewan natin. Pero hindi mo na mabiblame yung Pangulo natin. Gusto niya mag-iwan ng mga magagaling na tao pag alis niya sa Malacanang as president nga of our nation, the Philippines. Sabi nga niya, ayoko nga maging kandidato yung anak ko. Ayoko siya magpresidente. Si Inday Sara, the witch or whom always stop the survey ng kahit sinong mga survey firm nga para sa tatakbo at mananalong Pangulo sa darating na 2022. Presidente. Anyways, sabi ni Pacquiao, huwag muna tayong mamulitika. Kaya I was really smiling. Tulungan muna siya ng araw, naglilibot-libot just to give support. Pagkain, dahil marami ro nagugutom. Nararamdaman ni Pacquiao yung gutom dahil galing siya doon. Uubra ba yan sa kampanya na ni Manny Villar? Lumangoy sa dagat ng basura just to survive. Dagat ng basura yun si Idol Manny Pacquiao natutulog lang sa gilid ng kalye. Alam niyo pa, maraming mga maraming mga style natin ng pangangampanya. Pilipinas pa the best as far as
campaigning for certain positions are concerned. Ika nga natin, laking Pilipinas na, tubong hain Nueva Ecija ako. Doon lang sa aming maliit na bayan yun matindi, bakbaka ng politika ron. Kinalakihan ko na yan. At any rate, sabi nga natin, marami naman ng i-small kay Pacquiao. Huwag nang patakbuhin yan. Hindi naman mananalo ng pag-boxing. Huwag niyong ismulin yung tao. Lahat po qualified tumakbo as long as you are 40 years old and above. At ikaw hindi naman kailangan. Graduate ka ng college dyan. Alam naman sa Pilipinas, pasikatan ng pagtakbo dyan. Nobody could say kung sinong mananalong Pangulo, Vice President. Hindi po. Nalalaman lang yan pag nagbobotohan nga. Nga mga sure winner, natatalo pa. Ika nga natin. Yung nasa top 5, bumabagsak sa panghuli. You cannot say it. Tsaka yung pagka-presidente po, tapatan tayo. Destiny yan. Pag binindisyon ng kayaka ng somebody up there, the God who made us all of us here on earth, nako, yun po matutupad. Destiny. Nung araw, sino magsasabi magiging presidente si Ronald Reagan sa Amerika? Artista. Naging presidente. O si Arnold Schwarzenegger, naging governor ng California. O si Erap, artista kaya wala naman, di graduate ng college, high school graduate. Hindi, nag-Ateneo yun. O, ayun, presidente. So if you're destined to be president, kaya huwag tayo mag-i-small. Naawa ako kay Pacquiao nung napanood ko yung ilang vloggers dyan sa YouTube. Dito, huwag nang tumakbo ka. Mag-boxing ka na lang. Huwag naman, huwag na i-small. Pag yan nanalong presidente, kung sakaling pipiliin ng Diyos yan, huyo, saka huyo kayo kay Mami Dionisio Pacquiao. Baka hindi nyo malapitan yan. So, wag po tayo mag-small. Whoever will win the presidency, it's because of somebody up there who wanted him or her to be president. Yan po. Kaya wag po tayo mag-i-small. Sabi nga, ang isa pa ako natuwa, yung nakita kong poster ni Pacquiao, ba 2020 pa para pinagawa yun? At ang kinanta niyang, may kanta si Abay, or si paring Freddy Aguilar, yung Pacquiao for President. May pasopas pa si Pacquiao. Abay, kalaban niya ng lugaw ni Vice President Lenny. Lugaw at spaghetti. Ayan, nako. Ano pa kaya ang pakikita ng ibang mga nag-a-aspire maging presidente? Ako, Mondatol. Subukan akong payagan ng Comelec na tumakbo. Ayan, hindi papayag pala itong aking best friend dito sa Toronto. Yung Lady Albisa ng mundo. Sina Zagala. Ayaw niya akong tumakbo sa Pilipinas. Dito lang daw ako sa Toronto. Sabi niya, pag ako binayangat, kaming mga dual citizen, patakbuhin niyo sa Pilipinas. Ako ang aking magiging pambigay. Kung may pambili. Pakaplog. Pandesal. Kape at itlog. Pakaplog na to yung ating semi-kalyanga. Presidente ng AAA Second Grand Reunion. Tentatively date January, third week yata ng January 2023. Ayan, wala nang pandemic yan. Makakauwi na tayo lahat yan. Anyways, yung pong amin naman 50 years sa Bat 71. Tingnan natin, pag-usapan natin. Arlene Cruz. Yan ang aming, siya ang head ng Bat 71 50-year Grand Reunion. Okay, balikan natin to. Yung sopas ni Pacquiao. Lugaw at spaghetti, hindi yan. Pakaplog ni Mondatol. Ba't ba ayaw nyo kaming payagan, Comelec, yung mga dual citizen? Yung po nakakakban dito. Yan, mag-i-election na naman, Ibinalik nyo lahat ng karapatan ng mga Pilipinong nag-dual citizen. Sa buong mundo, mga dual citizen po kami. Canada, US, England, Europe, lahat po ng bansa. May batas na gina. Binabalik namin na lahat ang karapatan ng mga Pilipinong nag-dual citizen. Makapag-aari kuli kayo ng 100% property sa pangalan nyo.
O, makapagninegosyo kayo rito. Ha? Makakaboto kayo. Pero hindi kayo pwedeng iboto. Ano na kaya yun? Ano yun? Di ba? Anyway, magiging guest ko sa ating Tom's Radio Toronto. Ayan, bubuksan na po yan next Saturday. Ha? Hindi po ngayon Sabado, sa susunod. Ha? Hindi pa po kami tapos nila Tita Cecil Araneta, Jocelyn Isla. Ha? Yung aking pong katropa dyan, yung presidente ng Tom, Taste of Manila Festival. Ha? Rolando Rolly Mangante. Yan po, dekano yata ng Iglesia ni Cristo. Ha? At yan po, may balita ako mamaya, baka tumakbong MPP yan. Ako, daming Pilipino dito sa Toronto. Ha? Sabi nga natin, bigyan nyo kami ng karapatan uli na magsilbi sa bayan. Napakarami namin pang gustong magsilbi uli sa Pilipinas. Ako, I was a more than 35-year journalist dyan, print and broadcast media. Ay, marami pong nagtatanong na mabasa. Sino ba si Mon Datol? Yung Datol order niya. Ando po yung aking backgrounder sa profile ko po dito sa YouTube. YouTube, Mon Datol. Alright. Ano mali nyo? Baka dito pa nga manggaling sa mga dual citizen na susunod na presidente sa 2032. Ay, hindi. Si Sara Dayo rin. Siya na rin tatakbo. Alam lalaban dyan eh. Ha? Balik na lang po ninyo. Kaya gusto ko nga yung isang bill na isinaksak ni Senator Tito Soto na pinatatakbo daw Vice President. Tandem daw sila. Ni Grace po. Ayan. Sabi ko nga, bakit hindi yung kamag-anak ng aking Tito Edward Kay ang ipartner kay Grace po? Ayos ba? Poke! Nako! Gandang kombinasyon nun. Di po ba? Nakikita nyo yan, ha? Ang dami po kasi, mga Pilipino pa magbibigay ng mga tambal-tambalan yan. Ha? Kita nyo, eto na, mga sinasabing survey na maglalaban sa pagkapangulo. Unahin natin. Duterte raw. Number 1 daw yan. Biruin mo yung anak, yung babae, si Inday Sara. Sinasunod doon ako. Nanapak ng sheriff nung araw yan. Pinapanood ka, tontuwa ako. Although kilala ko na nung araw pa yan. 1989 na anak ni Tatay Digong. Madalas kasi kami sa Davao City na nagte-taping kami nila Manny Lopez at saka ni Manny Pinyol pa kasama ko noon. Ron de los Reyes ng ABAP GMA Go for Gold television boxing program for amateurs. Ayan. Sa Davao City yan, Samlang, North Cotabato, nagte-taping kami dyan. Duterte. Sabi mo, unbeatable. Ayaw ni Sara. Si Duterte ba, mapapatakbo yung Vice President? No way. Hindi na po tatakbo. Huwag na natin pilitin pa. Wag na, pagpahingahin na natin. Siya mismo nagsasabi siya, ayoko na. I'm tired. At hindi niya kayang mag-isa. Matatapos ang term niyang hindi niya tanggal ang korakutan sa bansa. Yung drugs, okay, ang laki na yung binagsak. Ang laki ng binaba. Ganun kagaling yung presidenteng yan Kaso, kung gusto niyo sanang di noon pa, nag-chacha na tayo. In-extend na lang ninyo yung term ng presidente. Binigyan niyo sila ng pagkakataong may re-election for another 6 years. Parang Amerika, 4 years. Di ginawa na rin niya sana sa Pilipinas yung dati. Dati kasi 4 years ang presidency. Plus, another term, 4 years. Di 8 years. May magagawa, di po ba? Kaya mukha ngayon, mag-i-election next year. Ano pang power ng presidente? Wala na yun. Alam din ni presidente, ni Tatay Digong yung wala na siyang binesa. Wala na siyang clout as president. Pagdating niya na 6 months before the election, aray, kumakati ilong, may mamamatay na insekto. Kasabihan sabi sa NMAC, di ba, isang Pet Cruz. Alright, Duterte ngayon yung Go Duterte. Biruin nyo. I have nothing against Senator Bongo. Kaibigan nung nasira akong kapatid na si Congressman Jun Datulyan, si Bongo, sinuportahan ko rin niya nung last election. Pero wag naman yung pilitin.
Nagbiro lang si presidente na, si Bongo, tatakbong presidente, gusto maging presidente. Alam naman niya to si Presidente Duterte. No? Alam naman natin, madalas magbiro yan eh. Alam naman yung mga amuyong sa paligid ni presidente at saka yung ibang kasama niya sa partido. Lahat ng sinasabi ni presidente parang batas. Ha? Batas! Si Atty. Batas Mauricio. Hi, attorney. Writer sa aking columnist sa The Philippine Courier Newspaper Corinthian. Kumusta na po, Atty. Batas Mauricio? Yan ang abogado nitong si Ben Tulfo. Bitag, yari kayo. Well, BBM Duterte. Yun ang unbeatable. Kung talagang tatakbo si Sara, nag-buy siya, Diyos ko day, lahat ng Bisaya at Ilocano Tagalog, magkakaisa, united all the way. Ay, mahirap talunin yun. BBM Sara Duterte, Bongbong Marcos, Sara Duterte. Ha! Ha! Kayo pa. Anyway, heto pa. Pacquiao, Isko Moreno. Pacquiao, Isko. Yun. Pinalulutang din yan. Ha? Meron pa. Po Soto. Ika natin. Sabi ko, ako po, tsaka ke. Tito Ed. At meron pa. Lacson, Ping Lacson at Tito Soto. Yan ang mga tandem na pinalalabas. Meron pa. Lacson Joel. Sino ba si Joel? Joel Villanueva. Magaling yung batang yun. At sinasabi ko bata, mas matanda ako kay Joel Jesus is Lord. Yun, kanya yun. Kaya ito, mabigat. Lino. Lenny at Kiko. Sino si Lenny? Vice President. Sino si Kiko? Pangilinan. Tapos na kasi term ni Kiko Pangilinan. Yan. Ora naman daw Lenny Trillanes. Ang dami po daming kombinasyon. Meron pa nga nagsusulong mga taga-showbiz. BBM Vilma Santos. Kita nyo. Kung gusto niyo naman, Santos Honor. Huwag kayong magtawa. Parehong sikat yan. Sinasabi nga natin, nakukuha ba sa pasikatan niya pagiging presidente? Nakukuha ba sa... hindi po. May mga artista yan, magsasama, mananalo ba yan? Tingin ko po, hindi. Hindi ko minamata, pero hindi kukunin ng mga tao yung Vilma Santos Noronor, magkaawe ka nung araw sa politika, naman tayong ganyan. Makukuha ba sa yaman yan? Di yung pinakamayaman na pong Pilipino sa Pilipinas ang patakbuhin natin. Sino bang pinakamayaman? Si Manny Villar? Siya na yata ngayon ang pinakamayaman nung buhay pa yung may-ari ng SM. Sila Ramon Ang. Pag ganyan ba mananalo yan kung tatakbong presidente, daan-daang bilyon ng pera? Uubos ba ng bilyon-bilyon yan para maging presidente? I doubt. Hindi po nakukuha nga sa pera at kasikatan yan. If it is God's will, destiny po ang pagiging Pangulo. Pangulo lang, yung Vice President po, ewan ko. Dalawa lang naman ang mangyayari. It's either you win or nadaya ka. Yan po ang politika. We could not assure the victory of anybody from the Vice President down. Dahil yung presidente po, I don't know, kung nagkakadaya dyan. Sa Amerika, sabi nga ni Donald Trump, dinaya siya nitong si Biden partido, college mode yun, di naman tao-tao. Kung tao-tao bibilangin boto, dinanalo na si Hillary Clinton nung last election at pinakamaraming boto yan kaysa kay Trump. Hindi po ba? Sa Pilipinas, tao-tao, isahang boto. Ang gusto ko nga, ako masusunod po ako. Kung ako'y congressman, nag-file na sana ako ng constitutional change na kung sino man ang manalong presidente, tangay-tangay na niya yung vice president para hindi po nag-aaway. Hindi magkasalungat sa kanilang mga programa. Isa lang, tutulungan talaga ng vice president ang presidente. Yung po, wala po, mahirap ka magkalaban sa partido presidente. Excuse me, matatapos na po ang 6-year term. Nagbabangayan pa. Siyempre, ang vice president,
titirahin yung presidente. Actually, nakon mo, ang dinadasal niya, hindi ko magbabanggit ng pangalan, kahit sinong vice president sa Pilipinas, nagkukon yan eh. Sana mamatay na siya. Yung ganun, para ako nang maluklok ng wala pang gastos. Hindi po ba? Kasi may mga kilala ako nung araw pa pong ako reporter sa Pilipinas. Pati kaya ako tatakbong mayor. Ang laki ng gastos. Magbabayis na lang ako, maliit pa. O ano gagawin ko? Hindi hintayin kong mamatay yung mayor. Nung araw usong-uso ambusan eh. Ha? Ina-ambush yung mayor. Patay, naknad dragon. Kinabukasan, uupo na yung vice mayor. Yun ang ating sinasabi. Pagkalaban sa... Anyways, napakarami po talaga. Huwag tayong ismulin. Ako, medyo ko na, Pacquiao, ini-ismol mo. Hindi raw mananalo. Huwag nating sabihin ganon. Ala naman makapagsasabi nga kung sino mananalong presidente. Kaya yung pinapanood ko dating vlogger, excuse me, iba po talaga ang vloggers katulad namin broadcaster. Nasa gitna kami. Hanggat maaari, bibigyan namin talaga ng kahalagahan ng bawat kandidato. Ika nga, ako I don't want to talk about politics na, pero natuwa lang ako kahapon na nainganyo akong magsalita ngayon. Ano? Actually, ang malaki sa aking content tungkol sa mga senior, sapagkat ako po senior na ako eh. Yung kapatid ko namatay nga, sabi ko nga, representative po yan ng Seniors Federation of the Philippines. Ayan. Kaya ako natutuwa nga rito. Itong ginawa ng Bicol. Ako, Bicol, mamaya po. Tatapusin ko datong presidente. Sana po, wag naman po natin ganunin yung mga ibang kandidato. Lalo si Manny Pacquiao. Siya po ang acting president ng PDP laban, yung partido ni Presidente Duterte. Yun nga lang, medyo nagkamali siya nung sinabing nangangampanya na. Hindi po nangangampanya si Presidente Duterte. Lahat kayo nangangampanya na. Indirect way of saying, we are campaigning now. Sapagkat sa October na yan. October pa po yun eh. Yung registration ng voters matatapos pa lang sa September. Yung filing of candidacy na October 1 to 8 yata. Pagkatapos nun, bakbaka na. Kampanya na sa buong Pilipinas yan. From the President, Vice President, 12 senators ang mananalo, congressman ng districts plus party list, kikita na naman ang kumilik dyan sa mga mag-a-apply ng accreditation for party list system. Mga governor, ayan, vice governor, mga bukal. Pag sinabi pong bukal, hindi kalbo. Bukal, dito yung member of the provincial parliament. Ayan, liliwanagin natin. Ayan, mga mayor, vice mayor, councilor. Ala naman barangay eh. Hindi po kasama barangay. Iba po ang eleksyon ng barangay. Okay, hanggang councilor. Ayun, nagkara na po. So, May 9, 2022 po ang election. This early, dapat tumaakto rito kumilik eh. Dapat tumaakto. Pag may nakita kayong nangangampanya na hindi nyo kasi minomonitor eh. Hindi nyo minomonitor kung sino na yung nangangampanya. Bawal yan eh. Anti-campaign na law. Bawal po yun sa batas sa Pilipinas. Ba't ko alam? Nandito ako sa Toronto, Canada. Siyempre po, reporter po ako eh. Publisher ako ng newspaper dito. Broadcaster ako ng radio and television. Kita nyo. Ayan siya. Basahin niya. Sino ba yung mga natulod. Nasa Facebook page po yung aking programa. Dito na po kayo sa YouTube. Thank you very much nga pala sa partner ko. Partner ko sa YouTube. Siyang gumawa. Mali kong magkaroon ng YouTube. Sa radio lang ako. Yung Tom's Radio Toronto. Ayan. Trademark of Multiculturalism Radio here in Canada. The only Filipino-owned radio na multiculturalism ang tema. Ayan po. Mondatol, of course. Rolly Mangante, Ian Santillan, handyan yan. Grace Pamit, handyan yan. Handyan po, Josie
Oops. Isla. Yan. At saka po, Cecil Araneta, babanggitin na natin. Magkakasama naman tayo dyan eh. Sino ba may-ari ng Mondo Tulpo sa Aro Limangante? O, period. Tumutulong ng itong dalawang, tatlo, apat, lima kong kaibigan. Magkakaroon po kami ng napakaraming black timer. Immigration, batas o law, insurance, realtor, Tita Agnes Miranda ng WFG. Andyan ako! Makikita niyo po, ibang-iba to sa lahat ng radio o Filipino radio station, online radio. May website, mapapanood niyo po kami sa YouTube, sa Facebook page niyan, sa IG, sa ano ba yung lumilipad na ibon? Twitter. Lumilipad na ibon, napaghalatang mahina sa kawan nitong si Mondatol. Ayan, ako naman po kasi nung araw kami sa Pilipinas, wala pang internet noon, wala pang computer na mag-umpisa kami. Inabutan na lang nung 1991, nasa Malaya Abante pa ako noon. Hanggang sa umalis ako noon, 1996, 97. Nasa field ako. Ayan. Alang computer knowledge. Dito na lang sa Toronto, Canada, Natoto. At any rate, sana nga po, bantayan ng Comelec kung sino sinasabing namumuliti ka. Bigyan ng karampatang parusa. Nabanggit ko naman po sa inyo, yung mga tandem-tandem. Ako po, sabihin ko na sa inyo, kung sino susuportahan ko. Sino pa susuportahan mo? Sino ba ang mga lahat po na yan qualified. Ang tatanungin po natin, sir, the best qualified tandem to lead the Philippines dun sa next millennium, ika nga natin, na ipagpapatuloy yung ginawa ng ating magaling na Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Siyempre, hindi pa lalamang ang Liberal Party dyan. Gusto nilang mabawi yung kanilang biro yung patatakbuhin ulit 8 diretso sa pagkasenador. Baka yung chat joke na ata. Nababalita ako sa isa kong kaibigan sa Pilipinas. Marami po akong kaibigan sa Pilipinas until now. Baka daw patakbuhin presidente yun eh. Hindi naman siguro. Diyan na ni Lenny Kiko eh. Inang ilalaban nila si Lenny kasi Vice President. Siyempre, yun ang tatakbo. Ang problema, Lenny Kiko. Paano na si Marojas? Tatakbong senador yan. Gusto niya makabalik sa Senado. Mali natin, makalusot. Hindi mo masasabi nga kung sino mananalo eh. Okay? So, importante rito, sino tatakbong presidente na tadalhin ng tao? Enough ba yung endorsement ni Presidente Duterte para manalo ang isang kandidato? In-endorse na po niya si Pacquiao eh. Kung natatandaan po, in-endorse na niya si Pacquiao. Ngayon, in-endorse na niya, kahit na joke na sabihin, si Bongo. Ba't hindi niya ini-endorse si Inday Sara? Ayaw niya patakbuhin nga po eh. Ba't ayaw niya i-endorse si Bongbong? Nangako na siya, sayang si Bongbong ang susunod na presidente. Nawawala, di ba? Hindi na ma-i-endorse. Bakit? Yan ang mga tanong. Hindi pa masasagot ngayon kung sino i-endorse yan eh. October pa yan, pero September, maniwala kayo, nandyan na yung mga endorsement natin. Alright. TikTok. Sumikat na naman ng TikTok. Amerikano na may-ari, hindi na Chinese firm eh. Ayan. Okay, yung mga... Bago ko pupuntahan yung makabukas na natin banggitin yung mga senador. Napakarama, mahigit 100 po yata itong pinadala sa akin eh, na nagbabalak tumakbo. Ngayon po, dito naman po sa Canada, sa amin sa Ontario, sa Toronto, marami pong mga nagte-text sa akin, Mon, sabi niya, kailan ba tayo madalagay o pwedeng mag-apply ng magpa-register ng COVID-19 vaccine. Nag-uumpisa na po rito kasi eh. Well, isa rito si Mirna Soriano, yung asawa po ng ating nasirang kolega, Tenny Soriano. Napakita, hindi daw ka na susunod. Hindi nga. Kasi yung ibang, yung namimili ng mga vaccine. Pero dito, ang lahat po tanggap eh. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson.
You could choose dito sa Canada. Ewan ko lang po sa Pilipinas if you could choose what type or what kind of vaccine na gusto nyong isaksak sa balikat nyo. Saka 2 doses po yan eh. Halimbawa ngayon, injection ng ka. Next mo, March, April, May, June, July. 6 months yata. Yung ganun. Dito patapos na po yung mga seniors, 80 years and up. Pero million pa po yata. Hindi pa nababakunahan. Sa atin, sa linya natin, age bracket natin, Mirna, ang pwede raw sa atin, yung 65 up, ay AstraZeneca. Inatang gamot niyan po para dun sa age bracket na 65 to 69. Yung 60 to 64, any. Pero ayaw nilang i-recommende AstraZeneca. I don't know. Bakit? Pare-parehas na vaccine yun. Anyways, malalaman po natin yan. May mga announcement naman po sa television and newspaper here in Canada, particularly here in Ontario and in Toronto. Alright. Okay, yung sinasabi ko po na para po sa ating mga seniors, eto po yun. Ako natutuwa dito kay ako Bicol congressman na si Alfredo Gavin. Nag-file po siya ng isang bill, Universal Social Pension Bill. Susog ito, ika nga yung dun sa senior citizens bill na approve na or law na approve na to, na nagbibigay sa lahat ng seniors yung pong existing 500 monthly pension. Tinatanggap po ng mga indigenous seniors, yung mahihirap po. Nasabi nga nung isang politiki, nasa laylayan ng bayan. Hindi na, ala pong nasa laylayan ng bayan. Yung nasa laylayan po, yung mga homeless. Yung mga taong grasa na nakatira sa kalyang naglipa na pong hindi ginagawa ng paraan ng ating mga local government units para ilagay sila sa isang tahanan. Buti nga yung Manila na ng mayor nun si Mel Lopez. Ako po kasi sports PR ni Mel Lopez na, pero sinasama niya ako pag naglilibot kami. Pag may nakakitang taong grasyan, kunin niya yung mga batang nasa kalye ko, dalhin na sa Kwan, Boys Town and Girls Town sa Muntin, doon sa Kwan yan. Sa Marikina. Pag-aari ng Manila yun. Ngayon, santampak po, namamalimos, nang-hold up ng mga. Buti ngayon, pandemic, nalimitahan yung mga batang lumalabas. So, sinasabi po saludo ko sa iyo. Ako, Bicol Congressman Alfredo Gavin. Bakit kaya hindi nakita ito nung pumalit na congressman ng aking kapatid na si June Datol sa Senior Citizen Party List, si Daddy O, si Dodong Ordanes, na yung 500 monthly pension ng tinatanggap na indigenous seniors ay magiging 1,000 piso na. Malaking bagay, doblado. Heto pang ginagawang bill nitong ako Bicol Alfredo Gavin. Makakasama raw sa benepisyong ito ang mga lahat ng seniors, lahat 60 years up. Laki ng coverage yan 6.7 million na yata ang registered na senior citizen sa buong Pilipinas. Kasama rito ang mga seniors na pensyonado ng SSS, DSIS, at iba pang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng pensyon tulad ng Veterans Bank. At iba pa. 100 bilyong piso ang pondong dapat ilaan daw ng gobyerno taon-taon para hindi po stop. Para kasi sumigaw ang mga Pilipino sa loob ng sasakyan, pinahihinto ang jeep o bus. Ayun, para ilaan ng gobyerno taon-taon kapag naging batas natong Universal Social Pension. Kita nyo, ang ganda nun 8.7 million Pinoy senior citizens na pala. Ikaw naman kasi, Michelle, Chief of Staff, ang tagal ko na nagte-text sa'yo to please send me the latest news and happening sa senior citizen. Marami tuloy umaangal sa inyo I-broadcast ko nga kayo Batayan yung maniwala sa akin.
Kilala naman niyo ko. Dapat pala ako tumakbong tumakbong representative ng senior citizen pa. Hindi lang ako pwede. Dual citizen ako eh. Yun siguro ang dahilan kaya ayaw ng mga congressman na gumawa ng batas na magbibigay uli ng karapatan sa mga dual citizen na maglingkod sa bayan. Ba't ayaw nyo kami malingkod? Yan lang po eh. Ayan. Ito pa, isang gusto kong congresswoman. Quezon City Representative Precious Hipolito Castelo. Nag-file naman siya ng House Bill 8756. Na naglalayon na pabutohin ang mga seniors at PWDs ng 1 linggo bago ang May 9, 2022 election. Yan po ang dapat yung binibigyan ng konsiderasyon. Remember, kami pong mga senior ay hirap na maglakad. Yung iba po sa Pilipinas na boboto, may rayuma, masakit ang tuhod, masakit ang balakang, high bloods, mataas ang high blood, diba? Nakna-dragon, sinasagala. Tapos hindi makalakad ng walang kasama. Kung maunang bumoto yan, 1 week before, advance voting, ginagawa po dito yan sa Amerika, sa iba pong bansa. Kaya naman kami sa Pilipinas yan At saka wag niyo silang pabutuhin sa mga eskwelahan doon kasi 2nd floor, 3rd floor, 4th floor. Paano pang aakyat yung mga PWDs? Paakyatin niyo po yung nakasaklay, abutin na 5 oras yan, tapos na eleksyon pagdating dun sa 5th floor Pag tinapurbahan niyo po itong advance voting ng senior at PWD, dalhin na lang po niyo sa mga basketball court ng barangay. Ang dami po niyan. Halos lahat ng barangay sa Metro Manila may basketball court. Number 1 sport sa Pilipinas yun Ganun na lang po gawin natin para hindi magka-problema. Binigyan nyo na ng magandang pagkakataon makaboto lahat nga 1 week before the election. Samahan nyo na rin po ng isang lugar na kaaya-aya at hindi po mahihirapang puntahan